Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga ng Miyerkules. Headline numero 1 natin ang pagpigil ng Korte Suprema sa implementasyon ng RH Law. Tinawag na pampalubag loob lamang. Kung tactical move lang yan for political purposes. Pope Francis umapela ng tulong para sa mga mahihirap at mahihina. Tangka umanong pagpatay kay Sulu Sultan Kiram at iba pang taga-suporta nito ibinunyag. 20 buhay naman nasunog o bahay nasunog sa Iligan City. Sa negosyo, pagpasok ng kontaminadong karne mula China mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture. At abroad, pinsan at close aide ni dating Libyan leader Gaddafi nakipagbarilan sa mga arresting officer. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng Tuwid na Daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Pam Aquino, Alang Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saang presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. Tama, 54 days na lamang eleksyon na. Meron na bang voters ID? Mission 2013. Boboto ako. Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita tungkol sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga na ng Miyerkules ngayon, Marso 20, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Tayo po'y live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXRZ 900 RMN Zamboanga, DYHP 612 RMN Cebu, sa 94.1 Power Radio RMN Daet, live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Isang pampalubag loob lamang para sa simbahang Katolika ang pagpapalabas ng TRO ng Korte Suprema sa kontrobersyal na reproductive law.
Sa interview ng RMN kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, may tuturing lamang na tactical moves ang ginawa na ito ng Korte Suprema sa pansamantalang pagpapatigil ng implementasyon ng RH Law. Layo na lamang anya na maproteksyonan ang mga kandidato ng Team Pinoy. Ang basa ko po sa TRO ng Supreme Korte Suprema sa RH Law ay pampalubag loob at para din na maproteksyonan ang mga Liberal Party candidates, kaya huwag munang ipatupad ang RH Law. So, sorry po, sana nga mas malalim ang aking nakikita po, pero hindi po mukha pong tactical move lang yan for political purposes. Ayon kay Cruz, malaki kasi ang epekto sa Team Pinoy yung pangangampanya ng Simbahang Katolika laban sa mga bumoto para maging batas ang RH Law. Samantalang iginagalang naman ang grupong pro-RH Law ang naging opinyon ni Cruz sa pagpabalabas ng TRO sa kontrobersyal na batas. Sa interview ng RMN kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, kanilang iginagalang ang opinyon ng bawat isa, ngunit sa kabila nito ay patuloy naman ang kanilang Purple Vote campaign para sa RH Law. Yun po ay kanyang opinion at siya po ay may karapatan sa kanyang opinion. Si Archbishop Cruz po ay isang sa mga nire-respeto ko sa mga kapunuan ng ating simbahan. So kung ano po ang kanyang opinion ay sa kanya na po yun. Sina dating Health Secretary Esperanza Cabral at Archbishop Emeritus Oscar Cruz sa interview ng RMN. Nanindigan naman ang mga nagsulong sa reproductive health law na legal at karapat-dapat na ipaglaban pa rin ang kontrobersyal na batas. Kasunod na rin ito ng utos ng Korte Suprema na pansamantalang ihinto ang pagpapatupad ng RH Law. Sa interview ng RMN kay Albay 1st District Representative Edsel Lagman, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pagpapatupad ng RH Law. Sinasabi niyo na ito ay sinisira ang karapatan sa buhay, ay ito talaga ay salungat sa sinasabi sa batas. The right to life is not defiled. Kung sinasabi naman nila na ito ay sinisira rin yung karapatan sa kalusugan, lalo na mga kababaihan, hindi rin totoo yun sapagkat the right to health is not impaired or infringed. Ang katunayan nga, sinusuportahan ang right to life and right to health mga kababaihan at mga sanggol. Nilino din ni Lagman na bagamat tinututulan ito ng Simbahang Katolika ay suportado naman ito ng publiko maging ng mga miyembro na Katoliko. Sa paulit-ulit na national surveys ay overwhelming ng mga Pilipino, ng mga Katoliko ay sumasang-ayon na isabatas na itong RH Bill at sila huwag nagsilibra ng ito ay napinirma ng Pangulo sa RH Law. Kahit yung mga kabataan, ang mga survey, ganun din po, ay talagang sumasang-ayon sila sa RH Law. Samantala ay pinag-iisipan pa ni Lagman kung maghahain siya ng intervention para makasama sa oral arguments ng Korte Suprema kaugnay sa pagpapatupad ng RH Law. RH Law handang ipaglaban ng gobyerno sa kabila ng pagpigil ng Korte Suprema. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Inihayag ng Palasyo ng Malacanang na handa nilang ipaglaban ang legalidad ng RH Law na humaharap na naman sa panibagong balakid. Ito ay matapos maglabas ang Korte Suprema ng 4 na buwang status quo ante order sa nasabing batas na pumipigil sa pagpapatupad nito. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Da Cerda, malaki ang kanilang tiwala na malakas ang merito ng nasabing batas upang malampasan ang panibagong balakid na ito. Sa June 18 naman ay itinakda ng Korte Suprema ang oral argument kung saan maghaharap-harap ang mga pabor at hindi pabor sa nasabing batas. Matatanda ang sinabi na ng Palasyo na kanilang nirespeto ang desisyon ng Korte Suprema sa RH Law. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang bagong Santo Papa. Habemus Papa Francisco. Viva Pope Francis. Tatak RMN Report. Maging responsableng tagabantay ng lahat na nilikha ng Diyos ang bawat isa. Ito ang hiniling ni Pope Francis sa kanyang homily sa Installation Mass ng Santo Papa kahapon sa St. Peter's Square o St. Peter's Basilica na dinaluhan ng iba't ibang religious communities at delegasyon mula ho sa 132 bansa.
Ang inaugurasyon ng Santo Papa ay simula ho ng formal na panunungkulan niya bilang leader ng simbahang Katolika. Sinabi ni Pope Francis, kagayaan niya ni Joseph na itinaga ng Diyos na tagapangalaga ni Birheng Maria at ng simbahan, ang bawat isa ay may responsibilidad din na bantayan ang mga nilalang ng Diyos. Ito rin niya ang ipinakita ni St. Francis of Assisi sa inspirasyon ng Santo Papa sa kanyang pangalan. Uapela ito sa lahat, maging sa mga world leaders, na protektahan ng kapaligiran, huwag matakot sa kabutihan at maging bukas lalo na sa mga may hirap at nangangailangan. In the foundation, in the bottom of everything is trusting the protection of man. It's a responsibility that regards all of us. Be protectors of the gifts of God. And when the man responds less to this responsibility, when we don't take care of creation and our brothers, then there's space for destruction and the heart hardens. Bilang Bishop of Rome at leader ng 1.2 bilyong Katoliko sa mundo, sinabi ng Santo Papa na ang kanyang tungkulin ay ang magsilbi at protektahan ng bawat tao at lahat ng nilalang ng Panginoon. Sa huli, muling hiniling ni Pope Francis na siya'y ipagdasal. Sa ibang balita, plano umanong patayin sina Sultan Jamalul Kiram III, advisor nitong si Pastor Boy Saicon at iba pang taga-suporta. Ito ang ibinulgar ng tagapagsalita ng pamilya Kiram na si Engineer Abraham Ijirani. Ayon kay Ijirani, may 5 dayuhan mula sa ibang bansa sa Asia na pinamumunuan ng isang colonel ang nasa Pilipinas at nag-recruit ng 3 Pinoy para mabuo ang isang hit squad na papatay umano sa Sultan. Ang impormasyong kanya ito ay mula sa dating abogado ni Saicon na kaibigan umano ng konsultan na kumpanyang nasa likod ng assassination plot. Kaugnay nito ay hinigpitan na ang seguridad sa bahay ng pamilya Kiram. Ipinagbigay alam na rin nila ang impormasyon sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. RMN Nationwide Report. Meron pong 20 bahay ang nasunog sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Umabot sa third alarm ang pag-apula ng apoy alas 9:30 kagabi sa may Zone 3 Purok 16, Barangay Palao, lungsod ng Iligan. Tinatayang nasa mahigit kumulang 20 kabahayan ang nilamon ng malakas na apoy dahil sa sunog. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, sinabi ni FO3 Romano Tablon na nanggaling umano sa isang bahay na walang tao ang sunog nang may hindi malamang sumabog. Pinaghihinalaan ng mga ito na isang tangki ng LPG o kaya plangka ng kuryente ang sumabog. Nasa mahigit kumulang 2 milyon ang tinatayang damages ng naturang sunog at ito pa umano ang pinakauna at malakas na sunog ang naitala ng BFP Iligan nitong Fire Prevention Month. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala ay isinusulong ni Team Pinoy Senatorial Benigno Bamakino ang Internally Displaced Persons Bill. Layo nitong maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipinong nasa lanta ng mga natural calamity o di kaya epektado ng kaguluhan tulad ng karanasan ng mga biktima ng bagyong Pablo at mga Pilipino sa Sabah. Target din itong pangalagaan ang karapatan ng mga biktima na mabigyan ng tulong mula sa gobyerno pati na rin ang karapatang hindi makulong ng walang basihan. Naniniwala si Aquino na kailangang patatagin ang panukala para bigyan ng skills training at job placement ang mga biktima ng mga ganitong pangyayari para muli silang makabangon sa sarili nilang mga paa. Mission 2013. Boboto ako. Sa ibang banda naman ng DXRC, RMN Zamboanga number 1 pa rin sa latest survey. Sama natin sa Balita Live, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Muli na namang kinilala ang DXRZ RMN Zamboanga bilang number 1 AM radio station dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito'y matapos lumabas ang resulta ng survey na ginawa ng KBP Kantar Radio Research Council noong Disyembre taong 2012 kung saan nakakuha ng 78.46% audience share ang RMN Zamboanga laban sa 7.90% lamang ng pumapangalawang stasyon. Ito ang panglabing na 2 beses na nag-number 1 ang RMN Zamboanga sa lahat ng mga surveys na ginawa dito sa nasabing lungsod. Samantala, tuwang-tuwa naman at lubos ang pasasalamat ng RMN Zamboanga Station Manager Joel
Sanson sa mga Zamboangueños na siyang dahilan kung bakit for 12 consecutive years, numero 1 pa rin ang tatak RMN dito sa Zamboanga City. Siniguro ni Sanson na kanya pang palalawakin ang serbisyong ibinibigay ng RMN Zamboanga, hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon, kundi maging sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng medical vision. Maliban sa RMN Zamboanga, nabawi din muli ng 96.3 IFM ang number 1 spot sa FM category dito sa Zamboanga City. Nilampaso ng IFM ang kanilang katunggali kung saan nakakuha ito ng 38.90% audience share habang 18.82% lamang ang Hot FM. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tapak RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Bangayan ho ng dalawang partido sa General Santos umiinit na. Namalaten sa Mission 2013, Mel Coronel ng RMN General Santos. RMN Report. Bangayan ng dalawang partido sa lungsod ng Jensan nagsimula ng uminit. Bangayan ng dalawang malaking partido sa lungsod ng General Santos nagsimula ng uminit na hudyat sa posibleng ito ang unang pagkakataon na mas mainit ang labanan ng Partidong Achievement with Integrity Movement o AIM at People's Champ Movement o PCM ni Congressman Manny Pacquiao. Ayon sa isang Administration City Councilor na si Dante Vicente, nakaliwat kanan na umano ang paninira sa kanila ng oposisyon gamit ang social media kung saan binatikos sila dahil wala umanong aksyon si Mayor Custodio sa nagpapatuloy na 4 hanggang 7 oras na brownout na naranasan ngayon sa lungsod. Habang kumakalat na rin ngayon sa lungsod ang mga pamphlets na may larawang sinisira umano ng gobyerno ang mga buto ng tao na unang inilibing sa General City Park sa Barangay Fatima at pinabayaan, subalit walang sinuman ang makapagbigay ng impormasyon kung sino ang nagkalata sa nasabing mga larawan na hindi na rin bago sa administration dahil sa nakaraang eleksyon na biktima rin sila ng mga paninira. Buwelta naman ngayon ng Achievement with Integrity Movement na walang nagawa ang People's Champ Movement para sa ikabubuti ng lungsod at puro na lang umano batikos ang ginagawa nila na imbes magtulungan sa gobyerno upang mabigyan ng solusyon ang problemang kinakarap ngayon, lalong-lalo na ang nararanasang brownout. Kasama mo sa DXMT General Santos, Mel Coronel, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Mahigpit po na ipinagutos ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa mga border para hindi makapasok yung kontaminadong karne mula ho sa China. Layo nitong mapigilan pagpasok sa bansa ng mga karneng baboy mula ho sa China na kontaminado ng porcine circovirus na makakasama ho sa kalusugan ng makakakain ho ng mga karne na yan. Sa pamamagitan niyan ay mapapanatili ang pagiging foot and mouth disease free ng ating bansa. RMN News Abroad. Sa Egypt, nakipagpalitan ng putok sa mga arresting officer si Ahmed Gaddaf al-Aldam, ang pinsan at close aide ni dating Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi. Si Aldam ay dating special envoy ng Tripoli sa Cairo at umalis sa Libya matapos ang pag-aalsa laban ho kay Gaddafi. Sa kabila nito ay nadakip pa rin ang buhay ng pulisya si Aldam. At sa ngayon ay hindi po mabatid kung may natamong sugat si Aldam sa nangyaring barilan maging sa panig ng mga otoridad. Ang atin munang pakikiramay mga kasama sa Pamilya Cruz sa pagpanaho ng veterano at nirerespeto nating kasama rito sa RMN at radio broadcaster rin si Kuya Mar de Guzman Cruz. Isa ho sa mga ginagalang at veteranong movie, writer at radio host. Sa loob ho ng 40 taon niya sa radyo, napakarami niya hong natulungan. Mga singers na may mga pinopromote ho na album, artista na may mga pelikula at mga politikong nangangampanya at marami pang iba pa. Si Kuya Mar ay ating showbiz anchor sa Showbiz Power kada linggo dito po sa RMN Manila. Kuya Mar de Guzman Cruz, ito ho siya. Hindi lang kasama tulad ng dati, hindi nagbibiro, hindi nagbabago ngayon at kailanman. Ang pinakabunso pa rin po sa Pamilya Cruz, Mar de Guzman Cruz III po lamang sa platform ng Showbiz Power, Kuya Mar. Thank you very much, mabalos. At ebetes sa naranamumutanta ka, Elmar, I say to I love you. Palangga, gihigog mo ko ikaw. Mabalos. Kuya Mar, salamat sa inyong magagandang alaala at paalam. Ang nakakasama live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines.
Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Miyerkules na, Marso 20, 2013. Sa mga taga Bacolod, congratulations! Maliban po sa DXRC RMN Zamboanga 900, number 1 din ang DYHB RMN Bacolod of official overall number 1 radio station in the 2013 KBP RRC Kantar survey for January ho yan. Again sa DYHB 747 RMN Bacolod, congratulations! Ganon din sa DXRC 900 RMN Zamboanga at sa IFM 96.3 sa Zamboanga. Sa Bacolod, susunod na ho dyan sina kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso Balita Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Congratulations kay Station Manager Johnny Binay, sir. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan po ni Badio Meras, ako si Weng de la Peña. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ng RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 7:21 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi.